Camilo, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, Lieutenant Commander. Umagang kay ganda po sa inyo. Umagang kay ganda po, Pinky, at sa lahat po ng nanonood. Yung kwento ni Adrian, sir, ay ikinwento mo sa akin, sabi mga 30 minutes ago lang yun na Kaninang madaling araw, no, nag-announce na si Admiral Tamayo, ang Commandant ng Philippine Coast Guard, na suspindihin lahat ng biyahe ng barko na dadaanan itong bagyo, lalong-lalo na yung Metro Manila, Signal number 2, Batangas at parting Bicol, at itong mga sa Central Luzon walang problema kasi wala namang maritime activities dyan except do sa Aurora. Nakahapon pa, hindi na natin pinayagan at may mga stranded na. So anything dun sa Aurora, hindi na pinayagan kahapon? Kahapon pa, may stranded na ron, maging doon sa bahagi ng Kabikulan. Dito sa Metro Manila, dalawa lang naman yung bumibiyahe rito, Super Ferry tsaka Negros. So kung may mga biyahe kayong araw na to, maganda po na ipagpaliban na sapagkat suspended na po ang biyahe at hintayin natin humupa yung panahon bago ito payagan ulit. Opo, so dito sa Batangas Port, gaya ng kwento ni Adrian, wala nang barko Ororo na papayagang Tama ka dyan, Pinky, no? Sapagkat ang regulasyon natin dyan, yung 1,000 gross tons and below, hindi na pwedeng maglayag pagka itinaas na yung signal number, 1,000 gross tons and below, yun lang ang pinapayagan magmula kagabi, no? Na pwedeng lumayag. Ano ba yung 1,000? Ito yung medyo malalaking na barko na pwedeng bumiyahe, no? Pero at pag signal number 2, lahat kasi hindi na pinapayagan. So maliit na bangka, malaki, yung mga roro na nagtatawid dun sa mga inter-island, no? Hindi na sila pinapayagang maglayag. Siguro, sir, kayo na rin na magsabi doon sa mga pasahero ngayon na yung iba siguro maaaring nainis. I'm sure yung iba naman naiintindihan ito dahil pabago-bago din ang ating weather conditions at ang storm signals ay bigla na lang ding tataas. Ano ho ang pwede nyo sabihin sa mga mananakay sana na medyo, baka sabihin nila, naku, late naman nagsabi itong mga to? Tama yun, Pinky, no? Sana po umaapila po kami sa inyo sa na maintindihan nyo itong mga pagbabawal na ginagawa natin. Mas mahirap kasi na malagay tayo sa panganib dahil sa pagbiyahe ng barko sa alanganing panahon. So mabuti pa po na ma-delay tayo at hintayin nating humupa yung bagyo para po tsaka tayo bumiyahe. Totoo yan, Lieutenant Commander. Kahit na po malakas ang ulan o hindi maging malakas ang ulan, better safe than sorry. Tama ka dyan, Pinky, at yun po ang lagi nating pinapalala sa mga kababayan natin. Lieutenant Commander, kanina kinukwento nyo sa akin, yung mga rescue teams ay naka-alert na po? Opo, dalawang paghahanda ang ginawa ng Philippine Coast Guard, no? Bukod dun sa enforcement ng mga maritime laws ngayong undas, doon sa mga barko, in-alert din rin namin yung mga tauhan namin dito sa mga baka magbaha na naman at may mga trap na naman tayong mga kababayan. So, yung mga rescue teams namin, kahapon din po, tsaka nung isang araw ay may mga dinispatch na kami para i-augment dito sa Zambales, sa may Subic area. Nag-preposition na rin po sa may Southern Luzon at maging dito po sa Northern Luzon. Enough equipment, sir? Sapat naman? Meron tayong mga ginagamit na equipment, may mga rubber boats na dalayan. At saka ang kagandahan nito, ang mga pinadala namin talaga yung mga rescue swimmers and divers na talagang sumusuong dun sa kahit na malakas ang alon, yun yung aming talagang pinapadala. Siguro maganda na rin to take this opportunity, Lieutenant Commander, na magpasalamat rin, of course, sa Philippine Coast Guard sa lahat ng tulong na ginawa ng inyong mga kasamahan during Typhoon Ondoy at Pepeng. At syempre, kahit si Ramil, sir, hindi ba? Maraming salamat din po sapagkat yung mga tauhan po natin, dyan natin na hinahanda sa mga kalamidad at 24 hours po, nakaprepare tayo kung ano man ang kaya natin gawin. Ibibigay po natin sa mga kababayan natin na kailangan. Sir, seguridad? Yung security, meron ding mga K9 units na idinagdag, meron mga sea marshals on board ng barko. Of course, kahapon nga may nakumpiska na paputok, 150 boxes yan sa Negros Navigation, yung mga security personnel nila. Ito na yung bunga ng mga coordination na ginagawa ng Coast Guard, ng DOTC, sa mga shipping companies na maging responsable din sa mga security measures. Buti naman, sir, nahuli yun. Bukod sa Coast Guard personnel, dapat talaga yung mga seguridad na pinatutupad, concerned din ng mga personnel ng shipping. Barko mismo, yung in-house nila. Yung in-house nila, sapagkat yun yung first line of doon ang checking Doon ang checking. Of course, the Coast Guard will be there, the Philippine Maritime Police, and yung PPA, yung Marina. Pero ang aasahan natin dyan na mas malaki yung mga directly na involved dun sa pag-iikot, yung mga security personnel. Sakaling malakas po itong si Bagyong Santi at andyan nga po ang ating mga kaibigan sa Philippine Coast Guard. Sir, good luck po sa inyong mga tauhan. Yung hotline pala namin, Pinky, no? Sige po. 0917 PCGDOTC, anytime po merong sasagot sa inyo dyan kung may kinakailangan kayong malaman sa biyahe ng barko at kahit dun sa mga halimbawang magkaroon ng flooding. Okay. Tawagan nyo kami para maibato namin dun sa mga rescue teams namin. Ulitin natin, sir. Na malapit dun sa area nyo. 0917-724-5406.
At ang pinakamadaling tandaan dito, yung isa pa, yung 0917 PCG DOTC. PCG, DOTC. Mas madaling tandaan 0917. Bali, dalawang Tatandaan cellphone ko number yun. yon. Yung isa ay sa Public Information Office at yung isa sa Coast Guard Operations Center sa Command Center. Alright, PCG mga DOTC. kapamilya, huwag niyo pong kalimutan, 0917 PCG DOTC. Maraming salamat. Salamat, Coast Guard Vicky. Spokesman Lieutenant Commander Arman Balilo. Sir, good luck. Thank you.